Happy birthday po sa bawat isa. Meron po akong inihanda tula na may tuturi ko pong patotoo at habot ng Diyos sa buhay ko. At dalangin ko po na sa bawat isa, ang tulang ito ay maging biyaya. Ako nga po pala si Sismay, isa o bilang sa mga makatang nagpapagamit sa kanya at kaya ipagmalaki na ang Diyos sa buhay ko ay palagi una. Bago po ibigay ang titulo ng tulang ito, nais lang po sana akong itanong sa inyo, tanong na, isa ka ba sa taong minsan nang iniwanan? O isa ka ba sa mga taong minsan na rin nag-iwan? At minsan mo na rin bang naramdaman na wala nang nananatili at nakakaintindi sa'yo? Kasi kung oo, kapatid, makinig ka dahil ang tulang ito ay pinagkaloob upang pakinggan. Sapagkat ang tula pong ito ay pinapagatan ko po ang Diyos ang bukod tanging mananatili sa iyo. Mahirap, masalimuot at nakakapagod, yan ang pakiramdam sa mundo. Yung tipong akala mo maraming tao ang totoo at mananatili sa iyo. Pero sa likod nito, isa rin sila sa merong nasasabi sa pagkatao mo at pananampalatayang meron ka. Darating sa mundo, iiwan ka ng lahat dahil sabi nga nila, wala namang permanente sa mundong to. Ang lahat ay lilipas din. Iski pamilya mo. Darating sa puntong magkakaroon ng gulo, awayan, tila magpapabagsak sa iyo. Maging ang kaibigan o sinasabing boyfriend or girlfriend mo, darating at darating ang oras na magkakahiwalay-hiwalay rin kayo, ay iwan nyo rin ang isa't isa dahil wala namang perfecto sa mundo. Pero ang nais lamang iparating ng Diyos sa inyo na ang bawat hakbang, sa bawat hakbang tatahakin mo, ang Diyos lamang ang bukod tanging mananatiling kasama mo. Amen! Kapatid, sa bawat pagbangon at paglaban mo, sino ba yung nagiging sandalan at kalakasan mo? Sino ba yung unang-unang nakakatulong sa iyo? Kung sa tingin mo ay ang sarili mo, kapatid, nagkakamali ka. Kasi hindi sa lahat ng oras naiintindihan ka nila at hindi rin sa lahat ng oras naiintindihan ka ng sarili mo. Hindi sa lahat ng oras sasamahan ka nila, pero ang Diyos sa lahat ng oras, minuto, iski segundo, asahan mong papakinggan at tutulungan ka niya. Dahil iwan ka man ng lahat, asahan mong ang Diyos ay mananatiling tapat. Oo, nakakapagod, nakakapanghina, yung pakiramdam na gusto mo na lang mawala kasi akala mo wala ka na kakampi. Pero nagkakamali ka, kapatid. Kasi minsan man tayong hindi naging tapat, asahan mong ang Diyos ay mananatiling tapat higit sa lahat. Kaya kapatid, kung nangihina ka man sa mga oras na to at nagbabalak na magpahinga at tuluyan na lang mawala, huwag kapatid, huwag naman nating talikuran yung Diyos na kailanman hindi tayo iiwanan. Masaya ka man o hindi, meron ka man o wala, ang Diyos kailanman hindi tayo iiwanang luhaan. Pakiramdam mo mang nag-iisa ka, asahan mo may Diyos na tutulungan ka. At kapatid, paalala, naririnig ng Diyos ang iyong bawat pag-iyak. Bawat luhang pumapatak, di man nakikita ng iba. Pero kapatid, mas worth it kung sa Diyos mo yan lahat ilalagay. Dahil ang Panginoon ang magmimistulang pamunas sa bawat luha sa mata mo, dumagas. Tulad nga ho ng sinabi sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 31, versikulo 6, kayo'y magpalakas at magpakatatag, huwag kayong matakot, ni mga libot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo, hindi kanya iiwanan, hindi pababayaan. At ngayon, alam ko na at alam na natin lahat, maging ikaw o ako, opo, ikaw at ako na kinakailangan ng pananampalataya kay Jesucristo. Yung pananampalataya na hindi hanggang salita. Yung pananampalataya na may paninindigan sa Kanya. At higit sa lahat, yung pananampalataya na kailanman hindi mawawala. At anumang pagsubok ang dumaan, mananatili kailanman.
Dahil ang Diyos, kailanman, hindi tayo pinabayaan. But none of these things shall move me. Anumang bagay ang dahilan, huwag mong hayaan na sa huli ay maiwan kang luhaan. Dahil mawala ka man sa piling niya, kapatid, isa lang ang gawin mo. At yun ay ang manatili kay Jesucristo. Asahan mong ipapanalo ka ng Ama anumang laban ang meron ka. At para po sa mga bisita na nandito, hindi po nagkataon na napunta ka dito at napadpad sa simbahan ito. Bagkus kapatid, ito ay kalooban ng Ama na ipaalala sa inyo na pakiramdam mo mang malayo ka na sa piling niya. Kapatid, hakbang ka lang, asahan mo nga hakbang din papalapit ang Diyos sa iyo at ipapaalalang anak, magpatuloy at magpakatibay. Tulad din ho ng sinabi ng Diyos sa Biblia sa Aklat ng Awit, Kapitulo 23, versikulo 4, Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lihim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan, sapagkat ika'y sumasa akin, ang iyong pamalo at inyong tukod ay nagsisialbo sa akin. At para po sa kahuli-hulihan, suliranin man ay dumating, ang Diyos ay mananatiling tapat kailanman. Isa hong malaking pribileyo na muli akong tumayo dito sa pulpito at ipamalas ang talentong kanyang ibinigay. Sa Diyos lamang po ang tingin, Diyos lamang po ang tingalain. To God be all the praise, Lord. Amen. Amen.